Siya si Elizalde Salcedo Co o mas kilala sa tawag na Salde Co. Siya ay pinanganak noong December 8, 1970 sa Tabaco City sa Bicol, Albay. Ang kanyang political party ay Ako Bicol. Siya ay nakapag-aral sa AMA Computer College. Siya ay nakapag-aral sa Aquinas University na ngayon ay University of Santo Tomas, Legazpi para sa kanyang Master of Business Administration. Maliban sa kanyang pagiging politician, siya ay isa ring businessman. Siya ay kilala din bilang isang CEO sa SunWest Group of Companies at chairman ng Misibis Bay Resort. Si Salde Co ay nakapagtapos ng kanyang primary education sa Bicol University College of Education Integrated Laboratory School sa Legazpi noong 1982. Sa kanyang secondary education, siya ay nakapag-aral sa Gregory the Great Seminary sa Tabaco noong 1986 at nakapagtapos sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Computer Engineering. Sa kanyang business career, si Salde Co kasama ang kanyang kapatid na si Christopher Quito Co. Sila ang founder ng SunWest Construction and Development Corporation o SCDC simula 1997. Ang kanilang negosyo ay kalaunang pinangalanan bilang SunWest Incorporated, diversified at naging involved sa real estate, energy, at tourism industries. Noong January 31, 2002, isang cargo ship ang pagmamay-ari ni Co na lumubog sa Albay Gulf dahil sa malakas na alon na na-encounter nito habang nagtatransport ng bulldozer mula Santo Domingo hanggang Bacacay, Albay. Although 6 sa mga pasahero nito ang lumangoy sa safety, isa namang 65-year-old na pasahero ang nawawala. Noong 2000s, ang SunWest ni Co ay nalink sa government flood control and road projects sa ilalim ng administration ni President Gloria Macapagal Arroyo. Ang SunWest ay isa sa mga top contractors ng Department of Public Works and Highways. Noong 2008, si Co ay nagpropose ng establishment na 3 mini hydroelectric power plants sa province ng Catanduanes. Sinuportahan ito ng governor at sumalungat naman ang Energy Commissioner. At soon, na-approved naman ito ng Department of Energy. At noong 2011, 2 sa 3 plants ng Co ang naipatayo sa kanilang company na Soweco at nakapag-operate. Noong 2009, ang SunWest ay nakapag-acquire ng Hyatt Regency Hotel ni Jose Marichan sa Pasay. Ang hotel ay na-reopened bilang Midas Hotel and Casino noong December 2010. Simula 2016 hanggang 2025, ang SunWest ay nakakuha ng 86.1 billion worth of contracts. Halos kalahati dito ay nasa Bicol Region. Ang kanyang kumpanya ay nakasecure ng contracts kasali ang landslide facilities para sa Bicol International Airport. Ni-divest ni Co mula SCDC noong 2019 ngunit nanatili bilang isang beneficial owner. Ang party list na Ako Bicol na ni-shared ni Co ay nag-aim na ma-represent ang people ng Bicol Region. Ito ay na-accredited ng Commission on Elections o COMELEC noong 2009. Ang Ako Bicol ay nag-top na party list noong 2010 election. Noong 18th Congress, si Co ay na-inaugura bilang isang representative para sa Ako Bicol Party List sa House of Representatives of the Philippines noong June 30, 2019. In-approach niya si President Rodrigo Duterte para ma-expedite para matapos ang Bicol International Airport. Noong 19th Congress na nagsimula noong 2022, siya ay na-appoint bilang isang chairperson ng House of Committee on Appropriations. Siya ay natanggal mula sa posisyon noong January 2025.
Si Ko ay nakapag-author ng 524 bills during the 19th Congress. Ngayon ko lang din nalaman na napakarami palang bill na siya ang sumulat. Noong February 2023, si Ko ay na-endorso bilang isang Albay 2nd District Representative. Pero si Ko ay nanatiling nominee ng Ako Bicol para sa 2025 election. Noong February 2025, Kontra Daya ay nagsabi ng Ako Bicol ay kasama sa 86 out of 155 party list groups na tumatakbo sa election na hindi nag-represent ng mga mahihirap o marginalized. Ni-point out ang Ako Bicol na link sa big businesses. Ang Ko family ay na-describe din bilang political dynasty. Si Saldi Ko ay nanatili sa kanyang upuan sa lower house para sa 20th Congress na nagsimula noong July 2025. Ngunit hindi siya nag-attend sa anumang plenary session simula nang nag-convene ang House noong July 28, 2025. Dahil si Ko ang nagmamay-ari ng contractor firm na SunWest, siya ay na-implicate sa 2025 flood control projects anomalies. Si Ko ay pumunta sa United States at ni-cite ang medical treatment bilang kanyang rason. Ngayon lamang September 19, 2025, ang newly elected bilang House Speaker na si Boji D, ni-revoked niya ang travel license ni Saldico at nagdedemand sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa loob ng 10 days para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ngunit, noong September 29, nag-resign si Ko bilang member of the House of Representatives. Sa electoral history ni Saldico, lumalabas na parang tatlo ang kanyang termino simula 2019, 2022 at 2025 na representative ng party list ng Ako Bicol. Siya ay kasal pala kay Maylin Recinto Ko at may 4 na anak. Maraming mga Pilipino ang nadismaya sa nangyari at nagawa ng former representative ng party list na Ako Bicol na si Elizalde Ko. Pagkatapos ng mabalitaan na siya ay nagpapagamot sa United States para sa kanyang sakit, maraming mga Pilipino ang nakakita sa kanya at kinunan siya ng litrato at video mula sa kanyang stopover sa Singapore. Siya ay nakita sa Madrid, Spain. Marami sa mga netizens ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman si Elizalde Ko. Ayon sa post ng Newswatch Plus Philippines noong September 24, merong 9 na air assets si Saldi Ko. Kabilang sa kanyang air assets, ang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng mahigit 2 billion pesos. At ang sumatotal lahat ng kanyang 9 air assets ay tumataginting na mahigit 4.7 billion pesos. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thank you so much for watching!